Naging biktima ka na ba ng fake news? Sa akin ako nabibiktima ng fake news. Dahil ang dami-dami sinasabi sa akin, hindi naman talaga totoo. Kung oo, narito ang mga ilang paalala para maiwasan ang mga maling balita o akala lalo na sa panahon ng pandemya. Una, magtiwala lamang sa kapanipaniwalang mapagkukunan o credible sources. Huwag basta-bastang maniniwala sa mga sapalaran o random na nakikitang impormasyon sa internet sa araw-araw. Sa halip ay, lumikom tayo ng mga balita sa mapagkakatiwalaang site o platforms na may totoong serbisyo. Pangalawa, maging wais at tiyaking mabuti ang mga bagay na may kaugnayan o relevant sa panahon ngayon. Dito kinakailangan ng agarang pagiging kritikal sa pangingilatis at pangangalap ng mga balita dahil kredibilidad muna bago maniwala. At pangatlo o ang panghuli, ang katagang think before you click. Dahil sa bawat impormasyong iyong ibabahagi ay may karampatang responsibilidad. Ang pagiging ligtas ngayong pandemya ay isa sa pinakamahalagang bagay. Gayunpaman, upang makamit ang kaligtasang minimithi, ay kinakailangang may sapat na kaalaman para maprotektahan ang ating mga sarili. Kaya dapat maging responsable tayo sa pagbabahagi at pangangalap ng impormasyon. Tandaan, maging mapanuri, maging responsable, maging matalino, at maging mapangahas sa pagbabahagi at pagpili ng paniniwalaan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hi, kami ang Group 4 at ang aming tatalakayin sa video ito ay tungkol sa mis or disinformation. Ang mis or disinformation ay nagsimula pa noong panahon ng Golden Age of Print Media, na kung saan umeksena ang modern newspaper na nagpa-fabricate ng mga samot-saring kwento. Karamihan sa mga kwento dito ay mga peke o gawa-gawa na lamang upang tumaas ang sales o ang mga bumibili dahil sa may intriga sila sa tungkol saan nga ba ang mga nilalaman ng mga dyaryong ito. Halimbawa na lang ng balita noon sa dyaryo na tungkol sa mga alien o extraterrestrial. Karamihan sa mga ito na nakasulat sa dyaryo ay gawa-gawa na lamang o ibang inventong kwento upang mas lumaki yung profit na makukuha sa newspaper. Since marami naman na engganyo bumili dahil sa mga nilalaman nito, kaya ginagawa ito ng karamihang nagpa-fabricate ng mga dyaryo. Lalo na ngayon, mas lalong lumalaganap ang paggalat ng fake news dahil sa mas lumalawak ang platform na kung saan pwede itong kumalat. Dahil sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya sa bawat bansa, ay may kaakibat din itong mga iba't ibang uri ng negatibong bagay na pwede gawin ng isang tao dito. Isa sa mga sources ng fake news or disinformation ay ang social media. Alam naman natin na karamihan sa mga mamamayan ngayon ay nakababad sa social media. Dito na kasi sila nakikinig at nagbabasa ng mga balita o mga iba't ibang trending na pangyayari sa araw-araw. May iba't ibang uri ng social media. Merong Facebook, YouTube, Instagram, Twitter at iba pa. Maaari din makuha ang fake news sa dyaryo, mga aklat na naglalaman ng mga importanteng bagay na pwedeng manipula. Yung isa namang form ng pagpapakalat ng fake news ay true verbal na kung saan ang isang tao ay nagkakalat ng mali-maling balita or naninira ng isang tao. Hello, my name is Rondel Terence V. Gregorio and I'm discussing and giving examples about fake news. The term fake news refers to misleading or false information that is presented as news, and it can be used to describe various forms of false informations, such as reports that aim to damage person's reputation or make money from advertising. Although the term has been around for a long time, it has been defined exactly how it should be used. Magbibigay ako ng examples ng fake news or false information during election, tulad netong nasa picture.
during last elections, merong mapagsamantalang tao ang gumagawa ng account at ipinapangalan sa mga kandidato para masira ang pangalan nito sa mga tao. Humihingi sila ng pera or pondo para daw sa isang programa na Drug Rehabilitation Center. Sa susunod na picture naman is meron ding mga websites na gumagawa ng fake articles about din sa mga kandidato. Gumagamit daw umano ng TikTok si President Marcos para mangampanya upang mauna sa election. Which is mali naman kasi hindi gumagamit ng TikTok si President BBM. On the next picture naman is meron ding gumagawa ng mga quotes na kunwari ay sinabi ng kilalang tao pero ang totoo ay wala talagang ganun sinabi si Miss Leni Robredo, kagaya sa example. Kaya if ever na may makita kayong mahalagang post, siguraduhin munang legit at trusted sources ang pinagmulan nito para di kayo mabiktima ng fake news. At huwag masyado maniwala sa mga nakapost sa social media kasi everyone can say what they want on social media. Fake news has become so believable that the public think it's true. It has become so pervasive in the society. Journalists covering May's presidential election in the Philippines says false news and online attacks are making reporting a challenge. The Philippines is seen as a testing ground for disinformation campaigns and is often referred to as patient zero by analysts tracking the spread of false news. Lawak ng popularidad ng social media, ginagamit na rin ito ng ilang kandidato para maabot ang mga botante tuwing eleksyon. Hindi lang siya game changer in the sense na it's the main driver of an electoral victory. Game changer siya in the sense na we have 2 elections in our hands to see na viable weapon ito at established tool na ang social media. Pero ang malawak na paggamit ng internet naging dahilan din ng pagdami ng fake news at disinformation online. Dahil sa nakababahalang paglaganap ng fake news, minsan ang tinawag na patient zero ang Pilipinas sa global misinformation pandemic. Ibig sabihin, sa Pilipinas unang nakita o naranasan ang disinformation operation sa mundo. In the lead-up to the country's vote, many candidates have aired concerns about the role that disinformation could play in the outcome. For an example, Pope Francis publicly supports a certain candidate for an election here in our country, which he did not do. What they left out is that the Pope never released such statement because of the original graphic that can be seen is made by ABS-CBN News includes a quote from the Pope saying, "When we are tempted to judge others badly, we must rather reflect on our own weaknesses. It is good to ask ourselves what drives us to correct a brother or sister, and if we are not in some way responsible for their mistakes." He adds, social media is a fundamental force in the Philippine society. It is a convenient and accessible means of consuming content, especially since internet connectivity is often slow and unreliable. The accessibility of social media makes it a prime platform for swaying public opinion. Consequently, political actors are willing to do anything to capture the public's attention. Over 90% of the Filipinos with access to the internet are on social media. Facebook and Europe dominate the country as of 2021. About 81% of the Philippine population is on Facebook. Meanwhile, 85% of the Filipinos with access to the internet watch YouTube. The average Filipino internet user spent nearly 4 hours on social media every day. Facebook has been deeply entrenched in Philippine society, largely thanks to the initiatives to expand into a developing country. Yes, in our current state of our country, social media can be a game changer for the election, but also there are a lot of people who are being victimized by spreading of fake news. Sa milyong-milyong Pilipinong social media users, hindi na nakapagtatakang bansagan ng Pilipinas bilang social media capital ng mundo. Malaking nga raw ang impluwensya ng social media dahil dito kumukuha ng impormasyon ang maraming Pilipino. Sa aral na ginawa ni na Professor G.M. Lanuza ng UP Department of Political Science, sinuri kung paano nagsisimula ang fake news at pagpapakalat ng disinformation.
Kumukuha raw ang ilang politiko ng kung tawagin ay Chief Disinformation Architects. Sila ang inatasang mag-assemble ng mga social media influencers na may 1,000 hanggang 500,000 followers. Sa tulong naman ng troll farms, pinapalawig nila ang engagement ng mga nasabing fake news. Sino mang mapapatunayang gumagawa o nagpapakalat ng false information to mislead the public sa internet ay makukulong at pagmumultahin ng halagang 200,000 hanggang 2 million pesos. In the conclusion, I will say a major modern worry is the development of the internet and the spread of false information, both on the growing usage of social media platforms. In addition, impacting other fundamental rights such as the right to freedom of expression, equality, and free or fair election, it furthers political polarization. However, in the absence of unregistered speech, social and educational initiatives are now the main ways to counteract disinformation. MII tactics and campaigns continues to be favored vanguard in struggle for the truth while upholding safeguards for free speech, together with fact-checking and the production of counter-narratives. I have tips to give you, like to avoid fake news. Don't get all your information on social media like this or like this. It's a big no-no. Check the trusted news website of government website like this or like this. It's a big yes. To solve fake news, be critical of free news site, read a variety of sources, and don't get your news from newsfeed. Okay?